Oo, natatakot ako. Hindi ko ikakailayon, pre. Takot na takot ako. Hindi ko alam kung sino. May umahaligid sa bahay eh. Parang nagmamasid. Dahil sa'yo, nasira ang buhay ko! Ang Karpintero at ang Mangingisda. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Magandang araw po, Kuya Jupiter, at sa mga bumubuo ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po akong Cecil, 23 years old ng Mindoro. Ang ibabahagi ko po ay tungkol sa karanasan namin ng aking Lolo Pedro. Karanasang may kinalaman sa mga tiktik. Yung mga aswang na kumakain ng mga bagong silang o mga sanggol na ipinagbubuntis pa lamang. Sa totoo lang po, hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang o sa kung anumang mga mahihiwagang elemento. Ngunit nagbago ang lahat noong ipinagbubuntis ko ang aking panganay. 6 na buwan na po ang tiyan ko noon at kakaalis pa lang ng aking asawa papuntang Saudi. Kasama ko lang po sa bahay ang aking Lolo Pedro. Ayaw daw niyang iwan akong mag-isa kasi baka raw aswangin ako. Bagay na kahit minsay di ko naisip. Pero nangyari nga, Kuya Jupiter. Papatulog na po ako noon mga bandang pasado 9:00 ng gabi. Si Lolo na may nasa first floor ng bahay. Nanunood pa ng basketball sa TV. May narinig akong parang kumakaluskos sa puno ng sampalok. May ilang metro lang mula sa bintana ng kwarto ko. Hindi ko pinansin kasi akala ko ibon lang. Ang kaso bigla akong may naamoy na kung anong masangsang mula rin doon sa bintana. Kaya naman bumangon po ako at sumilip sa bintana. Napakabaho po kasi talaga eh. Wala naman akong nakitang kakaiba. Maliban sa gumagalaw na puno ng sampalok. Para bang meron ngang pumatong sa sanga nito tapos kakaalis lang at hindi ko naabutan. Kung ano man yun, hindi ko agad nalaman. Ngunit bigla ko na lang pong nakita si Lolo na lumabas papunta sa puno. Para siyang natataranta na takot. Nakapiid sa tenga ang luma niyang cellphone tapos may itak sa kabilang kamay. Lolo, ano pong ginagawa niyo dyan? May problema po ba? Bilis, bumaba ka sa sala para malayo ka sa bubong ng kwarto mo at huwag na huwag kang lalabas kahit ano mangyari. Ano pre, nahanap mo ba? Po? Pero, bakit? Bilisan mo na! Kuya Jupiter, nagulat ako sa biglang paninigaw sa akin ni Lolo at naguluhan din ako sa iniutos niya. Kaya naman lumabas nga ako ng kwarto at bumaba. Pero imbis na sala, dumiretso ako sa backdoor para sana puntahan siya.
Lolo, ano po bang... Ang tigas ng ulo! Di ba sabi ko huwag kang lalabas? Balik sa loob, dali na! Lolo, ano po ba kasing nangyayari? Bakit ba nagkakaganyan kayo? Ipaliwanag niyo naman sa akin nang hindi ako nagtataka. Nakaka-nervyos naman kayo eh. Ano yun? Ayan na nga bang sinasabi ko, halika na sa loob! Sasama na po sana ang loob ko sa inaasal ni Lolo pero natigilan ako sa narinig kong kakaibang sigaw galing sa taniman namin ng niyog. Nakapangingilabot. Parang atungal ng nasasaktang hayop gubat. Nanunuot sa tenga at buong katawan ko. Tapos namalayan ko na lang na hinawakan ni Lolo ang braso ko tsaka marahan akong hinila papasok. Sinarado niya ang pinto at sumandal doon na parang nagbabantay. Gusto ko po siyang tanungin ulit kung ano ang nangyayari. Pero kita kong nanginginig si Lolo at tagaktak ang pawis. Hindi ko na rin alam ang mararamdaman o gagawin ko noon maski ako nanginginig na rin. Ay, Diyos ko naman. Sana ayos lang sila. Lolo, kinakabahan na ako. Ano ba kasing meron? Magpapaliwanag ako mamaya, Apo. Huminahon ka na muna ngayon at makinig ka sa akin. Pakiusap. Lolo? Pare! Pare Pedro! Ako to! Nandito na ako, pare! Si Mang Ernesto? Ano ginagawa niya rito? Gabing-gabi na. Ay, salamat na rin na sila. Oh, pre. Napuruhan ka. Walang kaso to, pare. Malayo sa bituka. Si Cecil, ayos lang ba? Muntik na nga lumabas kanina eh. Mabuti napigilan ko. Pero napatay mo ba? Oo, pare. Kabuntikan nga lang akong matakasan. Butit nadali naman ang buntot pagi ko. Grabe, wala ka talagang kupas, pre. Teka po, Lolo. Sinong napatay? Oh, ano po ba kasing meron? Sabihin niyo naman sa akin, oh. Ang mabuti pa, Pedro, sabihin mo na dito kay Cecil. Makakatulong na rin para alam niya ang gagawin kung sakaling kailanganin. Hindi ko na napigilang sumabat dahil sa labis na pagtataka, Kuya Jupiter. Kinikilabutan na po ako noon kasi akala ko may kalabang kapitbahay sina Lolo. Nakakadagdag pa sa kaba ko ang nakikita kong dugo sa damit ng kakarating na matanda. Tapos may hawak pa itong itak at buntot pagi. Naroroon din ang kakaiba kong kutob tuwing nakikita ang kanyang kwintas. Ang palawit kasi nito ay isang malaking pangil ng kung anong hayop. At lalo akong kinilabutan sa sumunod na sinabi ni Lolo Pedro. May isang tiktik na aswang, Cecil. Inaaswang ka. Aswang? Seryoso ba kayo, Lo? Oo, seryoso ako. May aswang na tiktik. At gusto nitong kunin ang bata sa sinapupunan mo. Kaya nga, ayoko nang naiiwang ka mag-isa. Lalo kapag gabi. Pero Lo, may mga ganyan ba talaga sa paligid? Moderno na po ang panahon ngayon eh. May naaamoy tayong masangsang kanina, di ba?
mula doon sa puno ng sampalok. Yun, Apo. Palatandaan nyo ng isang aswang. Kaya nga tinawagan ko agad si parang Ernesto para habulin yon. Hindi kita maiwan dito sa bahay. Baka bigla kang sugurin. Totoo yun, Nineng. Tsaka, siguro narinig mo rin yung napakalakas na hiyaw kanina, di ba? Yung parang tunog hayop gubat ba? Yun ang tunog ng aswang ng madali ko. Sus Mariosep! O siya, sa loob na natin ituloy. Aasikasuhin din muna natin tong si paring Ernesto. Pinapasok po namin ang kaibigan ni Lolo para gamutin. May mga sugat kasi siya sa braso, Kuya Jupiter. Parang kalmot po ng napakalalaking mga kuko. Hindi ko sila tinigilang usisain kaya't dito na napakwento si Lolo Pedro tungkol sa unang engkwentro niya sa tiktik. Kwentong ni sa hinagap ay di ko akalaing totoo pala. Nasa 25 anyos pa lang si Lolo Pedro nang mangyari ito, Kuya Jupiter. Nawalan siya ng trabaho bilang karpintero sa Maynila kasi natapos na yung kanilang construction project. Hindi siya makahanap ng malilipatan kaya naisip niyang lumawas na lang dito sa Mindoro kasama ang kanyang buntis na asawa na si Lola Loida. Dito po talaga lumaki si Lolo, habang si Lola naman ay hindi pa nakakarating sa probinsya kahit minsan. Kaya naman hindi raw masisisi ni Lolo si Lola kung bakit hindi tumapalagay pagdating nila. Diyos ko naman, Pedro. Paano ba tayo mabubuhay dito? Sabi mo, magiging maganda ang buhay natin dito sa probinsya. Sabi mo, may maayos tayong matitirahan dito. Sana pala hindi na lang ako pumayag na lumuwas tayo. Tingnan mo nga yung lumang bahay ng angkan nyo. Sira-sira na. Parang kahit isang sipa ng bata ibibigay na yan eh. Mahal naman, magtiwala ka lang sa akin. Kayang-kaya kong ayusin tong bahay. Para saan pat naging karpintero ako kung di ko kayang ayusin yan, di ba? At syempre, kaya ko rin kayong ipagpanday na magandang kinabukasan ng anak natin. Yan ang problema sa'yo. Puro ka pangarap. Puro ka balak. Ang hinihingi ko, pulidong plano na may magandang resulta. Hindi ganitong dadatnan natin isang sira-sirang bahay tapos nakatiwangwang na sakahan. Loida naman, basta nga magtiwala ka lang sa akin, kaya natin to. Nako, sinasabi ko sa'yo, Pedro. Hindi ako komportable rito. Sana pala nanatili na lang tayo sa Maynila. Doon ka na lang talaga naghanap ng trabaho. O kung ayaw mo, sana pinangkapital ko na lang sa maliit na negosyo ang pinangpamasahe natin. Hindi po mabago ni Lolo Pedro ang pananaw at pakiramdam ni Lola sa lugar. Inisip na lang ni Lolo na marahil ay dala lang ito ng pagbubuntis ng asawa. Kaya naman itinuon niya ang pansin sa pag-aayos ng bahay at sa pagtatanim ng mga gulay at prutas sa lupa ng kanilang angkan. May natira pa naman sa kanyang ipon sa pagtatrabaho sa Maynila kaya't nakabili siya ng ilang mga binhi at materyales. Mahirap ang buhay ni na Lolo noon. Umaasa lang po sila sa inaaning gulay at prutas para may mahain araw-araw. Minsan na may naibebenta ni Lolo ang mga ani sa mga kapitbahay kaya nakakabili sila ng iba pang mga pangangailangan.
Dumidiskarte rin siya noon bilang karpintero at unti-unting nakapagsimula ng negosyo. Gumagawa ng mga upuan, mesa, papag at kung ano-ano pang gawa sa kahoy upang ibenta. Lumipas pa ang mga buwan at tuloy sa paglaki ang tiyan ni Lola Loida. Kaya naghanap na si Lolo ng hilot o kumadronang pwedeng tumingin-tingin sa asawa. Para na rin may agarang matawag kung manganganak na ito. Dito na po nila nakilala si Manang Oryang. Napakalusog ng pinagbubuntis mo, Loida. Siguro dahil marami kang nakakaing mga gulay at prutas dito. Pero kumain ka rin ng maraming karne para makatulong sa kanyang paglaki. Ikaw naman, Pedro, huwag mong bigyan ng maraming hinanakit ang asawa mo, ha? Hindi masela ng pagbubuntis niya, pero mabuti nang nag-iingat. Siyempre naman po, Manang Oryang. Mahal na mahal at talagang alaga ko nga po yan eh. Ay, mabuti kung ganon. O siya, ako aalis na at meron pa akong hihilutin sa kabilang barangay. Babalik na lang ako sa mga susunod na linggo at buwan. Maraming salamat po, Manang. Mag-iingat po kayo. Sige, kayo rin. Hindi ako komportable sa matanda. Loida, ano na naman yan? Wala namang ginagawang masama si Manang sa'yo ah. Kaya pala hindi mo siya kinikibo kanina pa eh. Eh di ako komportable sa kanya eh. Ano magagawa ko? Pilitin ko ba sarili ko na magustuhan siya? Loida naman. Tsaka, ewan ko. Pero hindi talaga ako mapanatag dito sa inyo eh. Sinusubukan ko naman, Pedro. Kaso, eto. Ay. Nga pala, mahal. May pupuntahan ako ah. Magpapatulong daw gumawa ng kamalig. Ayaw ni Lolong makipagtalo kay Lola kasi baka makasama sa kanila ng bata. Kaya naisip na lang ni Lola na puntahan na noon yung isang customer na magpapatulong gumawa ng kamalig. Doon na lamang binubuhos ni Lolo ang kanyang oras para malibang at kumita kahit papaano. Masyado pong nawili si Lolo. Papalubog na po ang araw nang magpaalam si Lolo sa kanyang customer. Sa tahimik na daan pa uwi, may nakasalubong siyang isang lalaking may dalang banyera na puno ng isda. May kasama rin itong napakalaking itim na aso. Parang mananakmal anumang oras kapag nalingat ka. Nilapitan niya ito. Iniisip na baka may maipasalubong na hapunan sa asawa. Kumusta pre? Binibenta mo ba yung isda? Bakit? Nilalako ko ba? Nagtatawag ba ako ng bibili? Nagtatanong lang naman po. Baka sakali lang kasing makabili ng pangapunan namin ng asawa ko. Paki ko ba sa pamilya mo? May pagbebentahang kainan na ako nito. Isa pa, mukhang hindi mo rin naman abot ang presyo ng mga to. Mamahaling isda to eh. Tumabi ka nga. Mabilis na naglakad ang masungit na lalaki kasama ang aso nito. Si Lolo naman nagpatuloy na sa paglalakad pa uwi. Gabi na po nang makarating si Lolo. Nagtataka kasi inabutan niyang sarado ang pinto at lahat ng mga bintana ng kanilang bahay.
Kumatok siya sa pinto at tinawag si Lola Loida. Lumipas pa ang maraming minuto bago siya may narinig na mga yabag mula sa loob. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanyang nanginginig at umiiyak na asawa. Oh, ano nangyari sa'yo, mahal? Ba't parang balisa ka yata? Pedro, umalis na tayo dito. Ayoko na dito. Bumalik na tayo sa Maynila. Umalis na tayo rito. Teka, uminaw ka muna. Ano bang nangyayari sa'yo? Kwentuhan mo nga ako, Loida, mahal. May gustong pumatay sa akin. Hindi ko alam kung sino, pero may umahaligid sa bahay eh. Parang nagmamasid. Tapos, napakasama ng hinala ko sa kung sino man yun. Ano ka mo? Nakita mo ba anong itsura? Hindi ko nakita, pero alam kong meron. Nasa isip po ni Lolo noon na baka dala lang ng pagbubuntis ang mga nararamdaman ni Lola. Ngunit di rin naman niya pwedeng isawalang bahala ang umiiyak at nanginginig pang asawa. Niyakap niya ito at pinatahan tapos pinagluto ng sinabawang gulay para kumalma. Ilang oras pa ay nakatulog na rin naman si Lola ng maayos. Kinabukasan ay agad pinuntahan ni Lolo si Manang Oryang para ipatingin at ipahilot si Lola Loida. Gusto niyang masigurong ayos lang ang lahat matapos ang kakaibang asal ng asawa. Ayaw daw sana ni Lola kaso nagpupumilit si Lolo na sunduin ng kumadrona. Agad naman daw tinignan at hinilot ng matanda si Lola Loida. Yun nga lang, hindi pa rin kinikibo ni Lola si Manang Oryang. Kaya pagkatapos hilutin si Lola, kinausap na lang ng matanda si Lolo sa labas ng kanilang bahay. Maayos naman ang asawa mo, Pedro. Maaring dala nga lang ng pagbubuntis sa mga nararamdaman niya. Pero hindi nga naman natin to pwedeng hayaan na lang. Heto, kunin mo. Makakatulong ito para malaman kung inaaswang nga ba ang asawa mo. Ha? Ano po ito, Manang? Tsaka, ano ka mo? Aswang? Oo, Pedro. May mga gumagalang iba't ibang aswang dito sa lugar natin. Maaring may mga tiktik na umaaligid sa asawa mo. Tiktik yun bang aswang na kumakain ng mga sanggol sa sinapupunan o mga bagong silang? Ay basta, kung may aswang sa malapit, kukuluyang langis sa boteng yan. Tinitigan ni Lolo ang maliit na boteng binigay sa kanya ng matanda. Hindi po niya sigurado kung totoo ba ang sinasabi ng hilot, ngunit naisip niyang baka sakaling makatulong. Matagal na rin kasi siyang nakakarinig ng mga kwentong aswang, bagamat ni minsan ay hindi pa siya nakakita nito. Inilagay niya ang maliit na boteng may lawang langis sa ibabaw ng kanilang altar para makita agad kung sakali mang kumulo. Lumipas pa po ang ilang araw at gabi. Nanatiling hindi komportable si Lola. Sinasabi pa rin niya kay Lolo na merong nagmamasid. Ngunit wala namang nakikita si Lolo. Hindi rin naman kumukulo ang langis sa bote. Kaya iniisip niyang
walang aswang. Iniisip niyang baka guni-guni lang ni Lola ang lahat. Ngunit isang gabi, Kuya Jupiter, nagising na lang si Lolo sa malakas na sigaw ni Lola Loida. Agad siyang napabalikwas ng bangon at tinakbo ang asawang nasa may pinto ng palikuran. Maliit lang po ang bahay nila, pero nasa loob naman ang banyo at palikuran, gawa nga ng pag-aayos ni Lolo. Naabutan niyang nanginginig si Lola, nakahawak sa tiyan at nakatitig sa isang siwang sa dingding. Napakalalaki ng butil ng pawis at nangingilid na rin ang luha. Pedro, may halimaw. May halimaw. Halimaw? Anong halimaw, mahal? Pedro, paniwalaan mo ako. May halimaw dito sa inyo. May halimaw. Balik na tayo sa Maynila. Sige na. Bumalik na tayo. Ayoko na rito. Ayoko na. Loida, wala namang halimaw eh. Baka guni-guni mo lang. Tsaka hindi mainam para sa'yo yung mabigat na pakiramdam na ganyan. Minahon ka na, mahal. Nahirapan po si Lolo na patahanin si Lola noon. Matagal bago ito huminto sa pagsisigaw at ilang oras pa bago tuluyang nakatulog. Tinitignan din ni Lolo ang bote. Ngunit hindi pa rin naman kumukulo. Kaya nasa isip niya noon marahil wala ngang aswang. Walang tiktik. Ilang linggo pa, Kuya Jupiter, inaasahang manganganak na si Lola Loida anumang oras. Kabado si Lolo, ngunit nasasabik na mahawakan ang kanilang supling. Samantalang si Lola Loida naman lalong hindi mapalagay. Ni halos ayaw nang paalisin si Lolo sa bahay, lalo kapag gabi. Hanggang sa dumating na nga ang oras ng panganganak ni Lola. Gabi po noon, mga bandang 10:00 o 11:00, nagsusumigaw na sa sakit si Lola. Si Lola naman nakahanda ng umalis para puntahan si Manang Oryang, ngunit pinipigilan siya ng umiiyak at dumadaing ng asawa. Pedro! Masyado nang masakit. Huwag mo kong iwan. Dito ka lang. Loida, makinig ka. Sabi ni Manang, kukuluang lang sa bote kung may aswang. Hindi naman kumukulo ngayon eh. Kaya wala kang dapat ikatakot. O sige na, baka mapano pa kayo. Mabilis lang ako. Bakit ba kasi dito tayo tumira? Sinabi ko naman sa'yo, doon na tayo sa Maynila. Ayaw mo makinig. Tapos yung mga anak na ako, iiwan mo ako kahit gabi. Loida, sandali lang ako. Lalabas na yung bata oh. Ilang saglit pa po at sumigaw na ng napakalakas si Lola. Dahil sa pagkataranta, agad tumalilis si Lolo palabas ng bahay ni hindi na nagawang isarado ang pinto sa pagmamadali. Tagaktak na ang pawis, kulang na lang ay sabayan ang malamig na hangin, marating lang agad ang bahay ng komadrona. Sa kamalas-malasan, wala ang matanda nang makarating si Lolo. Manang Oryang! Manang Oryang! Manganganak pa po ang asawa ko! Manang! Asan po kayo? Manang! Walang puknat ang pagsusumigaw ni Lolo para tawagin ang matandang komadrona.
Nilibot na rin niya ang bakuran nito hanggang sa makita niya na itong naglalakad sa may di kalayuan. Sinalubong niya ito at pinamadaling puntahan si Loida. Ngunit pumasok muna ang komadrona sa bahay nito upang kumuha ng ilang gamit bago sumama kay Lolo. Halos nanginginig na sa pagkasabik at pag-aalala si Lolo Pedro habang mabilis na tinatahak ang daanan pa uwi kasama ang komadrona. Subalit, iba ang dinatnan ni na Lolo, Kuya Jupiter. Imbis na galak sa isang bagong silang na sanggulang maramdaman, kilabot, hinagpis at galit ang sumaklob kay Lolo Pedro. Naabutan niyang naglalawa ang dugo sa kanilang bakuran mula sa loob ng kanilang bahay. Sa may sala naman, nadatnan nila si Lola Loida na wala ng buhay. Dilat na dilat ang mga mata at nakanganga ang bunganga. Halatang gawa ng pinaghalong kilabot at sakit. Mula sa lieg may napakalaking hiwa rin ito pababa sa dibdib, tiyan hanggang sa may puwerta. Subalit ni isang laman loob ay walang makita, maski ang sinapupunan at ang sanggol. Wala. Hindi! Diyos ko po! Eto na naman ang tiktik! Loida! Loida! Loida, gumising ka! Loida! Walang magawa si Lolo kundi humagulhol. Hindi rin mapigil na magwala kaya't nagtawag pa si Manang Oryang ng mga kapitbahay para awatin si Lolo. Agad sumabog ang balita tungkol sa nangyari sa kanilang lugar. 3 araw lang ang nakalipas agad na nailibing si Lola. Minadali ito ni na Lolo at ng mga taga roon dahil sa kalunos-lunos na kalagayan ng bangkay. Bukod pa, hindi na kaya ni Lolo ang magkahalong kilabot at hinagpis. Gusto na niyang umalis at baka siya naman ang isunod ng halimaw. Kaya naman agad siyang nag-impake pagkatapos ng libing. Inabot na siya ng gabi pero pinilit pa rin niyang habulin ang huling biyahe ng bus. Hindi na kasi talaga niya kayang manatili pa ng ilang oras sa loob ng bahay. Hindi matahimik ang konsensya. Sinisisi ang sarili kung bakit di pinakinggan ng may bahay. Hindi na rin magawang tumingin sa sala ng kanilang bahay nang hindi natatanaw ang imahen ng asawang walang buhay. Tinahak ni Lolo Pedro ang madilim na daan. Bukod sa bayong na may lamang mga damit at ilang gamit, bitbit din ni Lolo ang isang palakol. Naisip niyang magdala ng panglaban kung sakaling makasalubong ang halimaw. Ilang minutong naglakad si Lolo at medyo malayo pa ang sakayan ng bus. Lalo siyang nahihirapan kasi nanginginig din ang kalamnan niya sa takot na baka biglang lumitaw ang aswang mula sa kung saan. Lingon ng lingon, bitbit ang bayong ngunit nakaamba ang palakol kung sakali. Nagmamatapang ngunit konti na lang ay tila lilipad ng sariling kaluluwa. Hanggang sa mapadaan siya malapit sa isang puno ng mangga. Nagulat si Lolo nang may lumundag mula sa sanga nito papunta sa lupa. Kaya naman agad niyang hinawakan ng mahigpit ang dalang patalim at iniamba sa nakita. Hayop kang demonyo ka! Itong bagay sa'yo!
Uy! Tinamaan ka nga naman ng magaling. Anong problema mo? Hoy! Ikaw yung mangingistang masungit. Ikaw ang aswang. Anong aswang ang pinagsasabi mo? Sa ganda kong lalaki? Mukha ba akong aswang? Huwag mong bilugin ang ulo ko. Sino ba kasing baliw ang tatalon mula sa puno at sa gitna pa talaga ng gabi? Sagot! Diyos ko naman. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa'yo na kumuha ako ng bunga ng mangga kasi nagugutom ako? Ano ba? Itabi mo nga yung palakol mo. Delikado tayo dyan eh. Tumahimik ka! Nilalansi mo lang ako. Ikaw ang aswang. Ikaw ang pumatay sa mag-ina ko. Pambirang buhay ito. Eto, manood ka ng mabuti nang matauhang kang garapata ka. Nakilala agad ni Lolo ang nakita niyang lalaki. Ito ang masungit na mangingisdang minsan na niyang nakasalubong. Ang mangingisda naman kakamot-kamot sa batok na kumuha ng isang supot sa bulsa tsaka pinakita sa kaharap. Kita mo to? Ano yan? Asin? Oo, sausawan ko dapat sa mangga. Alam naman siguro ng gamong-gumong utak na pangontra sa mga aswang to, di ba? Ngayon, ipapahid ko to sa mukha ko at kakainin ko na rin para matuwa ka. Peh! Ang alat! Wisit! Hindi ka na paano namatay? Paano ako mamamatay sa asin? Hindi nga ako aswang. Ayan, masaya ka na? Ngayon, ilayo mo na nga yung palakol mo at kinakabahan na ako sa iyo eh. Pero, teka, malay ko ba kung isa kang aswang na hindi tinatablan ng asin? Anak ng pating ka nga naman oh. Walang ganong aswang pre. Kaya pakiusap ko sa iyo, ilayo mo na yung palakol mo at baka matuluyan pa ako niyan. Tsaka kung aswang talaga ako, di sana kanina pa kita binalibag at nilapa, di ba? O ano, sasabihin mo, baka ayoko lang kumain ng katulad mo? Gago! Kung sa bagay. Pasensya na pre ha. Ano ba kasing problema mo para kang hinahabol ng 7 demonyo? Ano kasi, yung asawa kong manganganak na dapat, pinatay ng tiktik. Tapos, wala na rin yung anak namin. Ano ka mo? Biglang lumambot ng bahagya ang matigas na boses ng mangingisda. Si Lolo na may napayuko at nangilid ang luha nang muling maalala ang nadatnang asawang walang buhay. Dito napakwento ng konti si Lolo. Pinatay ng aswang yung asawa ko ilang gabi pa lang yung nakakaraan. Pinuntahan ko lang yung hilot na magpapaanak sa kanya. Tapos pagbalik ko, yun na. Wala na si Loida. Wakwak na ang tiyan na nakabulagta sa may sala. Wala rin sa sinapupunan niya yung anak namin. Tik-tik yun, malamang. Nga rin ang sabi ng hilot eh. Sana pala nakinig ako kay Loida. Sana hindi na lang kami lumuwas dito. Napakawalang kwenta kong tao. Pinagpalagay ko lang na dahil sa pagbubuntis kaya nagbago yung ugali ng asawa ko pero... Ganun ba? Tumama ka na muna sa akin, pre. Daanin natin sa konting inuman yan. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka sa bahay ko. Ernesto nga pala. Nagpunta ang dalawa sa isang maliit na barong-barong sa may dalampasigan. Nang makalapit, napansin ni Lolong maraming pinatulis na kawayang nakapalibot sa bahay.
May mga nakalagay sa buong kahabaan ng bakod, tapos meron ding tila nakadisenyo sa dingding at bandang bubong. Natanaw din ni Lolo na natutulog ang malaking aso ng mangingisda sa bandang pinto ng bahay. Oh, heto. Tagay. Pasensya na. Tuba lang ang meron ako eh. Ayos lang pre. Salamat dito ah. Alam mo pare, matagal nang may mga pagala-galang aswang dito sa Mindoro. Meron din sa iba pang bahagi ng bansa. Marami ring iba't ibang uri. May tik-tik, manananggal, balbal, at iba pa. Kaya nga kung mapapansin mo, napakaraming pinatulis na kawayang nakapalibot sa bahay ko eh. Epektibong pamatay kasi ng aswang ang mga yan. Nakakita ka na rin ba ng aswang? Oo, tik-tik din ang pumatay sa buong pamilya ko. Sa kuya, tatay at nanay kong buntis. Nagpatuloy sa pagkikwento si Mang Ernesto kay Lolo, Kuya Jupiter. Dati po palang nakatira sa ibabaw ng isang burol ang pamilya ng Batang Ernesto o Estoy, malayo sa dagat. Kaya kinamulatan na niyang pangangaso at pangangahoy ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Ikalawa siya sa magkapatid, tapos buntis din noon ang kanyang nanay Estela. Isang gabi hinihintay po ni Estoy at ng kanyang nanay na makauwi ang kanyang tatay Manuel at Kuya Ruben. Sinadya kasi ng mga ito na magpagabi para makahuli ng mga hayop na sa dilim aktibo. Si Estoy naman sinabihan ng kanyang tatay na samahan at bantayan ang nanay na buntis. Ayaw man ng manong na iwan ang mag-ina sa gabi pero wala naman silang kakainin kung hindi niya ito gagawin. Kaya naman nagsabit ito ng sari-saring mga pangontra sa paligid ng bahay. Meron sa may bintana, pinto at maski sa silong at bubong. May mga bawang, asin at mga tansong barya. Meron ding mga nakahandang mga pinatulis na kawayan. Nakaupo sa sala habang nakadungaw sa bintana si Estoy noon habang ang nanay naman ay naghahanda ng hapunan. Naghahalo ang liwanag ng buwan mula sa labas at ang tanglaw ng gasera mula sa loob. Dinig sa sala ang pagkalansing ng mga kubyertos galing sa kainan. Totoo kaya yung sinasabing tik-tik ni tatay? O baka naman masyado lang siyang nababalisa kasi buntis si nanay. Tsaka may magagawa kaya talaga tong asin laban sa aswang? Sinabi pa niya hawakan ko lang tong garapan ng asin para hindi basta masaktan ng tik-tik si nanay. Ano yun? Saan galing yung tunog na yun? Teka, ano yun? Anong klaseng hayop yung nasa puno? Bakit ang laki? Bakit napakapula ng mga mata niya? Nay? Anong hayop yung nasa... Tik-tik yun, anak. Aswang yun. Tara na sa kusina, dali. Ito, sa ilalim tayo ng mesa magtago. Tapos isaboy mo yung asin sa ibabaw ng mesa at sa sahiga. Tik-tik po, Nay. Bilisan mo na!
Pilit pinapaliwanag ng mabilis ng nanay ni Estoy ang tungkol sa tiktik, kahit pa hindi na halos maipinta ang mukha nito dahil sa kilabot. Ang bata na may ramdam na ramdam ang kalabog ng damdamin habang isinisiksik ang sarili kasama ang nanay sa ilalim ng mesa. Diyos ko po, huwag niyo po kaming pabayaan. Ilayo niyo ho ang halimaw na yan sa amin. Nay, ano gagawin natin? Para naghahanap ng paraan yung aswang na makapasok. Huwag naman sana, anak. Huwag naman sana. Manuel, nasa na ba kayo? Tulungan mo kami rito. Stella, narito na kami. Kaso medyo maalat ang lakad namin ngayon. Wala kaming nahuling baboy ramo. Di bale, may naiuwi naman kaming ahas. Kasya na to sa atin. Pagbuksan mo na kami at nang makatay ko na to. Stella! Stella! Manuel! Sa wakas naman! Manuel! May aswang! Mag-iingat kayo! Manuel! Aswang! Ruben, madali ka! Takbo! Ruben! Ruben! Hindi! Oh, Diyos por Santo! Manuel! Ruben! Nay! Nay, saan kayo pupunta, nanay? Hindi na po napigil ng ginang na sumunod papalabas ng bahay. Walang ano-ano'y agad siyang sinakmal ng tiktik sa harap ng bukas na pinto. Kitang-kita po ni Estoy kung paanong lumubog ang matatalim na pangil ng halimaw sa lieg ng kanyang nanay. Kasabay ng pagsaksak nito sa tagiliran ng biktima gamit ang mga matatalas na kuko. Sumirit ang napakaraming dugong agad bumaha papasok ng bahay at papalabas ng bakuran. Dugong tila nanuot din sa murang alaala ni Estoy. Estela! Estela! Bumagting sa paligid ang nanghihinang sigaw ni Tatay Manuel. Hindi man makita ng bata, ngunit alam niyang namimilipit sa sakit ang kanyang ama. Gustong kumilos ni Estoy, kumuha ng asin, bawang o kahit anong pangontra tapos labanan ang halimaw. Pero alam niyang wala siyang laban. Gusto rin sana niyang tumakbo na lang, ngunit tila ba hindi na niya alam kung paano gumalaw at ihakbang ang mga paa. Tuluyan ng sinakop ng matinding kilabot at nang nakitang karimari-marim na tanawin ang kanyang murang isipan. Sunod na lang niyang napansing binitiwan ng tiktik ang katawan ng nanay at hinayaan itong bumulagta sa sahig. Dito puminta sa mukha ng halimaw ang kahel na tanglaw ng gasera. Nahihilamusan ng dugo, matatalas ang mga ngipin, kulubot ang balat. Mahaba ang magulong buhok at pula ang mga mata. Napakahahaba rin ng matatalas nitong kuko. Kitang-kita ni Estoy na yumukod ang aswang habang tuloy pa rin sa mahihinang daing ang kanyang tatay sa labas. Sa mismong mga mata ng paslit, hiniwa ng tiktik ang katawan ng kanyang nanay mula lieg hanggang sa may sinapupunan. Una nitong dinukot ang puso ng walang buhay na ginang at tumitibok-tibok pa ng isubo. Sinunod ang iba pang laman loob na hindi na mawari ni Estoy kung ano,
kumpul-kumpul na dugo lamang ang pumapasok sa kanyang isip. Parang napakabagal na palabas o bangungot, lalo na nang mapansin ng bata ang maliliit na daliri sa dinukot ng aswang. Malamang ito na ang hindi naisilang niyang kapatid. Saglit na tinitigan ng tiktik ang hawak bago sinimulang namnamin. Hindi pa nakontento. Dinakma nito ang dibdib ng ginang at pinisa. Umagos ang malapot na dugong tila nahahaluan ng gatas o kung ano pang likido. Tsaka ginawang sausawan ng halimaw para sa kanyang hapunan. Pagtitig sa kanya ng kumakaing aswang ang huling alaala ni Istoy sa gabing yun, Kuya Jupiter. Pagkatapos noon, nagising na lang ako, umaga na. Marami ng mga kapitbahay at mga taga-barangay hall sa bahay. Namatay sina nanay, tatay at Kuya Ruben. Ako naman, nanatili sa barangay hall ng mga 2 taon. Tapos, umalis na rin ako sa amin at nagpunta rito sa may dagat. Mabuti na lang talaga at nakilala ko tong aso kong si Balasik. Kahit papano, may kasama ako sa buhay. Yan habang hinahanda ko pa ang sarili ko para makaganti sa mga demonyong yan. Heto, tagay pa. Napakasakla pala ng pinagdaanan mo, parang Istoy, no? Kulang pa ang masaklap para mailarawan lahat, pre. May hindi sapat ang sabihing nakakakilabot, nakakagalit, masahol, o kahit kasumpa-sumpa. Kaya nga hindi na rin ako nag-asawa. Naalala ko si nanay. Kaya nga rin gusto ko nang umalis sa lugar na to. Natatakot-takot baka ako na yung isunod ng halimaw. Anak ng pating nga naman Ayaw mo bang ipaghiganti ang mahal mong asawa? Matapos mo siyang hindi pakinggan kasi matigas yung ulo mo, iiwan mo lang siyang nakalibing dito? Wala naman ako magagawa. Aswang yun, tao lang ako. Alam mo, nakakasukay ang karuwagan mo. Kaya rin nagmamalabis yung mga demonyong yan kasi hindi pinapalaga ng mga bahagang buntot na gaya mo. Ano kung tao ka lang? Hahayaan mo na lang din na gawin tayong parang mga baboy ng mga aswang? Hinahayaan tayong magparami at lumaki. Tapos mamimili na lang sila kung alin ang swak sa panlasa nila. Ganon? Madali lang para sabihin sa iyo yan. Sige nga, ano naman gagawin ko? Wala nga akong alam halos sa mga pangontra sa aswang. Utak dilis! Wala ka kamong masyadong alam? Di alamin mo ang mga dapat mong malaman, ugok! Alamin mo paano pumatay ng aswang at sanayin mo yung sarili mong pumalag. At talagang nagagawa mo pang sabihing madali lang sa akin ang lahat? Matapos mong malaman ang kwento ko, ha? Natigilan po si Lolo sa mga sinabi ni Mang Ernesto, Kuya Jupiter. Gusto pa sana niyang kumontra pero alam niya sa sarili niyang may punto naman ang lahat. Oo, takot siya. Naghihinagpis tapos hindi pa maalis sa isip ang dugo ang bangkay ng asawa sa sala. Pero naisip niya noon, kung tatakas ba siya, magiging ayos na ang lahat. Lalo na ang kaluluwa at alaala ng kanyang mag-ina. Istoy, tulungan mo ako. Nagpapatawa ka bang duwag ka? Sigurado ka? Oo, natatakot ako. Hindi ko ikakailayon, pre. Takot na takot ako. Pero kailangan kong gawin to para sa mag-ina ko. Pakiusap, pre. Tulungan mo ako pakiusap.
Nagmamatigas po si Mang Ernesto noong una, Kuya Jupiter, ngunit nang unti-unti nang mapaiyak si Lolo, napapayag na rin siya nito. At dahil may katwiran naman ng takot ni Lolo na baka balikan siya ng aswang, minabuti ng mangingisda na sa kanyang bahay na patuloyin ang bagong kaibigan. At sa pagdaan ng mga araw, ibinahagi ng mangingisda ang kanyang mga kaalaman tungkol sa mga aswang at kung papaano tugisin ang mga ito. Ito ang mga pangunahing bagay na dapat mong malaman, paring Pedro. Bawang, asin, at kalamansi ang mga pangunahing pangontra sa kahit na anong aswang. Lason at mahapdi rin sa kanila ang kahit anong bagay na gawa sa tanso. Tapos tila sumpa sa kanila ang banal na tubig. Isa pa, hindi sila basta-basta tinatablan ng mga pangkaraniwang sandata. Kahit gaano pa katalas o kahit bala ng mga malalakas na baril. Ngunit hindi pumapalya ang pinatulis na kawayan at buntot ng pagi, pre. Siyempre, huwag mo rin kakaligtaan ng manalangin. Tibayan mong iyong pananampalataya. Paano ba malalaman kung may malapit ng aswang? Madalas, napakasangsang ng kanilang amoy. Lalo kung nasaan yung aswang. Parang nabubulok na laman. Tsaka may uri rin ng langis na kumukulo kapag may presensya ng aswang sa paligid. Ito yung tinatawag na hinturang lana. Langis? Teka, sa pagkakatanda ko, nadala ko yun dito sa bayong eh. Ano yan? Eto pre, hanap ko. Bigay ito ni Manang Oriang, yung hilot na magpapaanak sana sa asawa ko. Sabi niya, kukulo raw yan kapag may malapit na aswang. Hindi naman kumulo, lalo na nung gabing sinalaki ng tiktik si Loida. Patingin nga. Anak ng... Naisahan ka, paring Pedro. Ha? Ano ka mo? Pangkaraniwang mantika ng baboy lang to eh. Eto, buksan mo. Oo nga no, mantika lang ng baboy ito ha. Pero, bakit naman ako lulukoy ng hilot? Isa lang ang paliwanag dyan. Malamang nakasabot yun ng tiktik. Ang paraan din ng panghihilot niya, malamang pampalusog sa sanggol upang maging hapunan. Kutob ko rin, yung panghihilot niya ang dahilan kung bakit nag-iiba ang asal ng asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Lolo, hindi makapaniwalang tila ba inihahanda na pala ang kanyang mag-ina para gawing hapunan ng halimaw. Tumayo, tumalikod sa kasama, pumunta sa tabi ng dagat at tumanaw sa kawalan. Ilang minuto pa, sumunod po ito kay Lolo Ernesto. Umupo siya sa tabi nito at may sinabing kumuha ng interes ni Lolo Pedro. May pinaghihinalaan tayong kasabwat. Ibig sabihin, may posibilidad na magawa nating tugisin ang mismong tiktik na pumatay sa mag-ina mo, pre. Bagamat lumuluha pa rin, bahagyang lumiwanag ang mukha ni Lolo sa narinig. Agad nilang pinlano kung paano mahahanap ang tiktik sa pamamagitan ng matandang komadrona at kung ano-anong mga paghahanda ang dapat gawin. Nahirapan po si Lolo Pedro, Kuya Jupiter, ngunit pilit kinakaya ang mga pagsasanay sa kanya ng bagong kaibigan.
Kasabay rin nila sa pagsasanay ang malaking itim na aso na si Balasik. Hindi rin po niya maiwasang mangilabot sa magiging kalaban at hindi tinatanggi ang takot. Subalit, alaala ng kanyang mag-ina at ang hindi matahimik niyang kalooban ang nagsisilbing langis ng maalab niyang paghihiganti. Si Mang Ernesto naman po inihanda ang lambat na pambitag sa aswang. Gawa sa napakatibay na sinulid, ngunit napakaninipis. Hindi na nga ito basta napapansin lalo kung nasa dilim. Binabad niya ito sa asin, katas ng bawang at katas ng kalamansi upang lalong maging epektibo. Nagsumikap din siyang makahuli ng iilan pang pagi at makuha ang mga buntot nito. 2 ang ginawa niyang latigo, tapos isa ang balak na itali sa palakol ni Lolo Pedro. Sinabihan niya rin ang karpintero na pahulmahan ng tanso kahit ang talim man lang ng magiging sandata nito. Nangolekta rin ng 2 ng sandamukal na mga pangontra at gumawa si Lolo ng maraming pinatulis na kawayan. Bilang huling paghahanda, pinabindisyonan nila ang lahat ng kanilang mga pangontra at sandata, Kuya Jupiter. Nagtaka ang pari nang makita ang mga ito. Subalit buong puso silang sinuportahan nang malaman ng kanilang layunin. Bukod sa mga sandata at pangontra, binindisyonan din ng pari sina Lolo Pedro, Mang Ernesto at Balasik. At nang handa na ang lahat, dito na sinimulang manmanan ng 2, si Manang Oryang. Kuya Jupiter, hindi po naging madali ang paghahanap nila sa kuta ng tiktik, lalo't kailangan nilang maging maingat habang nagmamadali. Naisip kasi nilang baka tumakas ang matandang hilot kapag nakahalata. Balasik, huwag kang mag-ingay ha. Pag nahuli tayo dahil sa kahul mo, ipapakain talaga kita sa aswang. Dito lang tayo magmasid mula sa malayo, pre. Baka kasi magtaka si Manang Oryang kung bakit naririto pa ako sa baryo eh. Nasabihan ko kasi siya na aalis na nga ako. Mukhang wala pa naman siyang ginagawang kakaiba. Ayan, tagwawalis pa lang ng bakuran. Basta manmanan lang natin. Ayusin mo lang din yan sa lakot mo na hindi ka agad makilala. Eh yung totoong lanang hintura mo, hindi ba kumukulo? Hindi. Pero huwag tayong makumpiyansa. Baka isa talagang purong tao si Manang na nakikipagsabuatan lang sa mga tiktik. Kung bakit, yun ang hindi ko alam. Buong araw po nilang minanmanan si Manang Oryang noon, Kuya Jupiter. Subalit wala silang napala. Umaalis lang ito kapag pumupunta sa mga hihilutin o sa palengke. Tapos, umuwi rin naman agad. Mukhang mahihirapan tayo nito, pre. Ikaw talaga napakadali mong panghinaan ng loob. Ituloy lang natin to. Umisip tayo ng ibang paraan. Siguro, pasukin natin ang bahay niya at baka may mahanap tayong makakatulong sa atin. Hindi ba delikado yan? Pedro naman eh. Nung sinimulan natin ang misyon na to, nasa alanganin na ang buhay natin. Kapag talaga ako nawala ng gana dyan sa karuwagan mo, naku, sinasabi ko sa'yo, uunahin talaga kitang latiguhin.
Kinabukasan, nag-abang ang dalawa na lumabas si Manang Oryang, mga bandang 2:00 na po ng hapon nang umalis ito. Agad itong sinamantala ni na Lolo at Mang Ernesto para pasukin ang bahay. Iniwan si Balasik bilang bantay sa labas. Ano na, pre? May nahanap ka ba? Wala namang kakaiba eh. Maliban sa sandamukan, mga rebultong santo. Meron din mga langis na panghilot. Doon tayo sa kwarto niya. Bilis. Pumasok nga po sina Lolo sa kwarto ng matandang hilot. Naghalongkat at nakita ang iilang mga kakaibang kagamitan sa isang aparador. May itim na librito, itim na panyo, kwintas na may nakabaliktad na krus at iilang mga garapong may iba't ibang langis. Kinuha ni Mang Ernesto ang itim na panyo at itim na libro, tapos dali-daling umalis sa lugar kasama sina Lolo at Balasik. Nang makalayo sa bahay ni Manang Oryang, sinabi ni Mang Ernesto ang naisip niyang plano kay Lolo. Pre, ganito. Ipapaamoy ko kay Balasik tong panyo at libro. Tapos tingnan natin kung dadalhin ba tayo nito sa pugad ng mga aswang. Paano kung amoy lang ni Manang yung nariyan? May hinala tayong purong tao yung matanda. Pero meron siyang ganitong mga gamit. Kaya siguradong may amoy din ito nang nagbigay kay Manang Oryang. Didiretso na tayo? Umuwi muna tayo para kunin ang mga pangontra at mga sandata. Mas mabuti ng handa. Ayun nga po ang ginawa ni Lolo, Kuya Jupiter. Bumalik muna sila sa bahay ng mga Ernesto para kunin ang mga binditadong kagamitan. Pinaamoy ng mangingisda ang panyo sa kanyang aso at sinubukang ipahanap ang nagmamay-ari ng amoy ng tela. Inaasahan ni Lolo Pedro na dalhin sila ng aso pabalik sa bahay ni Manang Oryang. Pero dumiretso ito sa may taniman ng palay. Nagtuloy-tuloy hanggang sa taniman ng mga punong mangga at lumusot sa medyo masukal na gubat. Ihanda mo na ang sarili mo, Pedro. Mukhang heto na yun. Maabaging langit. Gabayan niyo po kami. Papalubog na po ang araw nang marating ni na Lolo ang isang medyo malawak ding parang. Sa gitna nito may natanaw silang 2 kubo. Kumukulo na rin ang langis sa bote ni Mang Ernesto, kaya nasisiguro nilang mga aswang nga ang naroroon. Nanatili sila sa malayo upang hindi makatawag pansin, ngunit natigilan ang dalawa nang may pumailan lang na iyak ng sanggol galing sa isa sa mga kubo. Bata, may sanggol. Pwedeng batang aswang. Pero pwede ring dinukot mula sa mga tao. Kung taong bata yan, kailangan natin mailigtas si Stoy. Baka kainin ng mga tiktik. Kawawa naman. Alam ko, Pedro. Alam ko. Ako man ay nababahala. Paano kung taong bata nga yan? Mahirap magkamali at alam mo yun. Alam ko pare, alam ko. Pasensya na.
Sige. Ngayon, eto ang gagawin natin. Ikalat natin ang mga pinatulis na kawayang banda rito. Ibaon natin yung mga kawayan ng nakaumang sa ibabaw ng lupa ang panusok. Siguro, sakupin natin ng mga 5 metro ang lapad. Doon naman sa kabilang banda, ihahanda ko ang lambat. Ikakalat ko rin ba yung mga pangontra? Yung asin lang para hindi agad maamoy. Dito tsaka sa bandang mga gilid ng parang. Yung katas ng kalamansi at bawang ang paunti-unti nating isasaboy sa kanila. Kapag nagkagipitan na. Kuha mo ba? O pare, kuha ko. Sige. Ayun, kumilos na tayo. Nagtulungan ang dalawa sa paghahanda, Kuya Jupiter. Mabagal man ang kilos pero todo ingat para hindi agad mapansin ng mga tiktik. Mabuti na lang din at nanatiling tahimik ang mabagsik na aso na kasama nila. Inabot po sila ng gabi. Kalahati lang ang maliwanag na buwan. Patapos na sana sila sa paghanda noon nang sa kamalas-malasan ay namataan si Mang Ernesto ng isang matandang lalaki na galing sa isa sa mga kubo. Hoy, sino yan? Anong ginagawa mo dyan? Wisit! Nalinti ka na! Parang Ernesto, takbo! Tinabahan ka nga naman ng magaling! Bakit ka sumigaw? Gunggong! Tumingin ka sa likod mo! Nanlaki po ang mga mata ni Mang Ernesto nang makita niya ang isang nag-anyong tiktik na papalapit sa kanya. Pinilit niyang tumakbo ng mabilis papunta sa may lambat. Ang kaso, hindi na siya aabot dahil napakalapit na sa kanya ng umahabol. Samantalang si Lolo Pedro na may hinahabol na rin ng isa pang aswang. Lloyd na mahal ko, siguro masama ang loob mo sa akin. Pero sana patayin niyo ako. Pag-iiganti ko kayo ng anak natin. Igaganti ko kayo. Bahala na. Manda kayo sa akin, mga demonyo kayo! Biglang hinarap ni Lolo Pedro ang aswang na humahabol sa kanya at iniamba ang palakol. Ang palakol na may nakapulupot na buntot pagi sa hawakan at tanso ang dulo ng talim. Hindi naasahan ng aswang ang biglaang kilos ni Lolo kaya hindi na ito nakailag. Tinamaan sa kanang braso na agad ding naputol at sumirit ang itim na dugo. Umatake pasulong si Lolo Pedro habang lumundag naman patras ang halimaw kaya hindi tinamaan. Ngunit tinangka nitong kalmutin si Lolo gamit ang napakatatalas nitong kuko. Mabilis na bumuelo si Lolo at iwinasiwas ang palakol sa aswang. Tinamaan ito sa leeg. Bagamat sugatan ng isang braso ni Lolo, unti-unti namang naging abo na ang kanyang nakalaban. Si Mang Ernesto na may kamuntikan na pong makalmot ng aswang na humahabol sa kanya. Ngunit mula sa kung saan, biglang sinakmal ni Balasik ang braso ng halimaw. Agad din namang bumitaw ang aso upang hindi masaktan, saka mabilis na tumakbo kasama ang amo sa isang bahagi ng gubat. Mga lapastangan, ngayon tatakas kayo. Sasala-salakay kayo tapos tatakas lang kayo. Mga inutil! Pumunta si Mang Ernesto sa likod ng isang malaking puno. Tila nagtatago, ngunit may inabot sa may sanga. Inihanda ang sarili ng mapansing papalapit na ang umahabol sa kanyang tiktik. Sa tamang pagkakataon, mabilis niyang hinila ang lubid ng lambat at agad na nabitag ang halimaw. Buwisit kang tao ka. Bawalan mo ko rito. Anong klase lang ba to? Nangihina ako. Bawalan mo ko. Hoy, bawalan mo ko. Yan ang bagay sa inyong mga salot kayo. Ngayon,
matitikman ninyo ang bagsik ng nagngangalit na mga tao. Ngayon, etong sayo! Eto pa! Aray! Buwisit! Eto pa! Hindi kita titigilan! Pinaghahampas niya ng buntot pagi ang kalabang patuloy sa panghihina sa loob ng lambat. Malakas ang epekto nito dahil sa pagkakababad ng lambat sa iba't ibang mga pangontra. Tatawa-tawang tinignan ng mangingisda ang nahuli, ngunit natigilan sa napansin. Hindi maaari. Yung peklat mo sa kanang bahagi ng noo. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw yun! Ikaw ang tampalasang pumatay sa pamilya ko! Ikaw! Nangihina ako ng gusto. Anong sinasabi mo? Hindi kita kilala. Sa dami ng mga biniktima ninyo, malamang nga hindi mo na ako makilala. Umanda ka sa akin, demonyo ka. Dahil sa'yo, nawala ang pamilya ko. Dahil sa'yo, nasira ang buhay ko! Walang tigil pong pinaghahampas ng latigo ni Mang Ernesto ang nahuling tiktik. Hindi pa nakontento, pinagsasaksak pa niya ito ng pinatulis na kawayan at sinabuyan ng kung ano-anong mga pangontra. Tuloy sa paghampas at pagsaksak si Mang Ernesto sa lambat kahit tuluyan ng naging abo ang halimaw. Tay! Tay! Kuya Ruben! Nagawa ko na po! Naiganti ko na kayo! Anong nangyayari rito? Napatingin sina Lolo at Mang Ernesto sa isa pang lalaking lumabas sa isa sa mga kubo. Galit na galit ito at nandilisik ang mga mata. Hawak din ito ang sanggol na pinagmumulan ng iyak na kanina pa bumabalot sa parang. Nandito kami para ubusin kayo! Lilipunin namin kayo! Mga demonyo! Napatay nga ninyo ang mga alipores ko. Pero hindi nyo yan magagawa sa akin. Hindi nyo ako mapapatay. Tampalasan! Yang sanggol! Anong gagawin mo dyan? Sumagot ka! Heto ba? Gagawin kong alay ang batang ito pagsapit ng susunod na kabilugan ng buwan. Ito dapat ang gagawin naming hapunan sa gabing yon. Napakasariwa, malinamnam, nakapagbibigay iba yung lakas. Hayop ka! Hindi ka pa naaawa sa batang yan? Ako na isang tiktik. Sinasabihan mong maawa sa pagkain? Nagpapatawa ka ba? Para mo na rin sinabihan ng isang taong maawa sa aadobohing manok. Demonyo ka talaga! Papatayin kita! Teka, pre! Alam ko ang nararamdaman mo. Pero huminahon ka muna. Paano ako hihinahon? Isipin ko pa lang ang batang yan at ang mga magulang niya. Hindi ko na magawang huminahon, Estoy. Naiintindihan kita, pre. Naiintindihan kita. Pero mukhang malakas ang isang yan. Tsaka
Hindi tayo pwedeng magkamali at baka kung mapaano yung bata. Eh, anong gagawin natin? Ano na? Nabahag na ba ang mga buntot nyo? Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataong umalis. Pangako, hindi ko kayo hahabulin. Inihanda po ng tatlo ang kanilang mga sarili para sa naisip na plano ni Mang Ernesto. Tatlo po, Kuya Jupiter, kasi pati si Balasik ay kasama sa kanyang balak. Bahala na, Pedro, Balasik. Baka malagasan tayo. Pero ang mahalaga, mapatay natin yung demonyo at mailigtas ang bata. 1, 2, 3. Ngayon na! Magkasabay pong sumugod ang tatlo sa aswang. All or nothing, ika nga po sa modernong pananalita ngayon. Nag-anyong aswang naman ang kanilang kalaban at naghanda para sila isalubungin. Nang papalapit na sa halimaw, inihagis ni Lolo Pedro ang kanyang palakol papunta sa binti ng aswang. Nakaiwas ito, ngunit sandaling nalingat kaya nagkaroon po ng pagkakataon si Lolo na dumukot ng dinikdik na bawang sa kanyang bulsa at mabilis na isinaboy sa tiktik. Si Mang Ernesto naman po ay tuloy-tuloy na lumapit sa kalaban at pinaghahampas ng buntot pagi ang tagiliran nito. Ingat na ingat at baka matamaan ang sanggol. Pumasok din sa eksena si Balasik na sumakmal naman sa braso ng aswang na hawak ang sanggol. Nang makatsyempo, mabilis na lumapit si Lolo at hinablot ang sanggol mula sa halimaw. Tapos dire-diretsong tumakbo papunta sa una nilang pinagtaguan sa lugar. Mga peste kayo! Ano na? Ha? Ano pakiramdam nang binabasura ka ng mga pagkain mo? Ano? Hindi niyo ako mapapatay! Hindi! Pagsisisihan ninyo ito! Magsisisi kayo! Pinilit po ng tiktik na makapalag, Kuya Jupiter. Nagawang kalasin ang pagkakasakmal ng aso, saka't tinadyakan ito papatalsik. Itinulak naman niya si Mang Ernesto kaya napatihaya sa lupa. Nabitiwan din ng mangingisda ang kanyang latigong buntot pagi. Kinubabawan ng halimaw ang lalaki at pinagkakalmot. Mamamatay kung mamamatay. Pero hindi ka na rin magtatagal. Pangas! Tanggapin mo to! Sasaksakin na sana ng aswang ang mangingisda, subalit biglang lumundag papalapit si Balasik at sinakmal sa lieg ang halimaw. Sa puwersa ng pagkakalundag, naitulak din ang tiktik pabagsak sa lupa kaya't nakabangon si Mang Ernesto. Subalit nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makitang nakabaon ang matatalas na mga kuko sa tagiliran ng mahal na alaga. Balasik! Balasik! Hindi! Kulang pa yan. Hindi pa sapat na kabayaran ang buhay ng walang kwenta mong alaga. Ngayon, humanda ka sa akin. Hinagis po ng aswang ang walang buhay na katawan ni Balasik tsaka biglang sinugod ang mangingisda. Nalingat si Mang Ernesto dahil sa sinapit ng alaga kaya't hindi niya agad nadampot ang nabitiwang latigo.
Aktong susunggaban na sana siya ng tiktik nang biglang may pinatulis na kawayang tumarak sa hita ng halimaw. Napalingon ang mangingisda at ang aswang. Nakitang si Lolo ang tumatakbo pabalik sa dulo ng parang. Hindi na nito hawak ang sanggol. Pakialamero ka! Ibalik mo ang pagkain ko! Ibalik mo! Pedro! Mag-ingat ka! Mabilis na hinabol ng aswang si Lolo, Kuya Jupiter. Mabuti na lang at medyo malayo na si Lolo. Kaya nagawa pa niyang maingat na maglakad sa may dulo ng parang. Ang aswang na may humahagibis ang takbo kaya dumiretso ito sa bahaging nalagyan ng mga pinatulis na kawayan. Mga hangal! Ano to? Lintik! Buwisit! Oo, malakas kayo mga aswang. Pero hindi nyo matutumbasan ang pagtutulungan namin mga tao. Hindi nyo matutumbasan ang aming isip at puso. Hindi! Hindi ito maaari! Sinabuyan ni Lolo ng maraming pangontra ang hindi makatayong aswang, Kuya Jupiter. Lumapit din sa mga Ernesto. Binigay ang palakol kay Lolo at pinaghahampas ng latigong buntot pagi ang nagkikisay na titik. Mamatay ka, halimaw ka! Mamatay ka na! Hindi ito maaari! Hindi! Mga buwisit kayo! Ngayon humanda ka! Para sa mag-ina ko! Etong sa'yo! Hindi! Iwinasiwas po ni Lolo ang kanyang palakol diretso sa lieg ng aswang. Putol ang ulo nito. Sa katuluyang naging abo ang buong katawan. Napahiyaw sa pagkakapanalo ang dalawa. Parang istoy. Nagawa natin. Salamat sa Panginoon. Nagawa natin, Pedro. Kinaya natin ang mga demonyong to. Naipagiganti natin ang mag-ina mo at ang pamilya ko. Nagwagi tayo. Pamilya mo? Nandito ba ang pumatay sa kanila? Oo, pre. Saktong siya yung unang humabol sa akin kanina. Sigurado akong siya yun. Oo nga pala. Saan yung bata? Nandun lang sa ilalim ng isang puno. Tinago ko. Paano mo nalamang yun ang anak mo, Pedro? Manang? Gulat na gulat po ang dalawa nang hindi nila mamalayang naroroon na pala si Manang Oryang, Kuya Jupiter. Agad itinaas ni Lolo ang kanyang palakol at hinawakan ng mahigpit ni Mang Ernesto ang kanyang buntot pagi. Marami kang dapat ipaliwanag, Manang. Manang, ano po bang ibig niyong sabihin, anak ko? Ano? Hindi mo alam. Hindi ba kayo sumugod dito para iligtas itong bata bago gawing alay? Magsalita po kayo. Siya po ba ang anak ko? Sumagot kayo.
Wala na akong sasabihin. Wala. Anong bakit? Bakit niyo nagawa sa amin to? Bakit niyo ako nilinlang? Nagtiwala ako sa inyo pero ipinahamak niyo yung mag-ina ko. Bakit po, Manang? Bakit? Tumakbo ng matuli ng matanda patungo sa kung saan sa gubat. Hinabol ito ni Mang Ernesto. Hahabol din sana si Lolo ngunit naalala niya ang sanggol. Agad niya itong pinuntahan at kinarga. Nakahinga ng maluwag si Lolo nang makitang ayos lang ang sanggol. Bagamat nangingiyak-ngiyak pa rin ito. Ilang minuto pa, bumalik ang mangingisda. Mabuti talaga at ayos ka lang, anak. Salamat talaga. Mukhang wala na ang matanda, pre. Ha? Pinatay mo? Uy, hindi ah. Matapang lang ako sa aswang. Pero ayokong pumatay ng tao. Pero ayun, tumalon sa bangin. Hindi ko na napigilan eh. Napabuntong hininga na lang si Lolo, Kuya Jupiter. Nanghihinayang at hindi nila napigang magsalita pa ang matandang hilot. Nasa isip na lang niya ang mahalagay napatay na nila ang mga tiktik at nailigtas ang anak nila ni Lola Loida. Si Mang Ernesto na may binitbit ang katawan ni Balasik upang bigyan ng maayos na libing. Ano na pong nangyari sa bata, Lolo? Yung bata ba ka mo? Teka, huwag niyong sabihin siya si... Oh, syempre. Siya ang nanay mo, Cecil. Hindi na rin kasi ako nag-asawa ulit pagkatapos ng lahat. Itunoon ko na lang ang oras at lakas ko sa pag-aalaga sa iyong nanay. Itong si Estoy nga hindi na rin nag-asawa. Ayun, ginawa ko na lang ninong ng nanay mo. Wala eh. Sadyang dala ko pa rin ang malagim na alaala ng pamilya ko ng pagkamatay nila. Kaya hindi ko na magawang pumasok sa mga ganyang bagay. Mang Ernesto, yang kwintas niyo po ba? Totoong pangil talaga? Oo, Ining. Pangil talaga to. Pangil ang aking si Balasik. Binunot ko bago namin siya ilibing. Opo, Kuya Jupiter. Si Mang Ernesto rin po ang tumulong kay Lolo upang itaboy at mapatay ang tiktik na nagtangka sa akin noong gabing yun. Pagkatapos po kasi ng mga nangyari, naging matalik na magkaibigan na ang dalawa. Magkasama nilang nilisan ang baryo at lumipat sa ibang lugar dito lang sa Mindoro. Alam ko pong mahirap paniwalaan ang lahat. Maging ako man, hindi rin maniniwala sa kwento ni na Lolo kung hindi dahil sa nag-aswang sa akin. Pero totoo po talaga ang lahat, Kuya Jupiter. Totoong may mga nilalang na nagtatago sa dilim. Naghihintay ng pagkakataong makapambiktima ng mga tao. Salamat na lang at meron akong Lolo Pedro at Mang Ernesto. Kaya nananatili akong ligtas ngayon, pati na ang anak kong isisilang pa lang.
Kuya Jupiter, maraming salamat po sa pagbabasa sa kwento namin ni Lolo Pedro at Mang Ernesto. Hanggang sa muli po. Gumagalang Cecil ng Mindoro.